Are you ready for the Word of God? Tanong mga katabi mo, are you ready for the Word of God? Yung sa nasa likod mo, are you ready for the Word of God? Sa mga nasa overflow area, are you ready for the Word of God? Shout amen. Amen. Mark chapter 1, verse 29 to 34. Kung kayo po ay may dalang Bible, please open up with me. Mark chapter 1, verse 29 to 34. After Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon Peter and Andrew's home. Now Simon's mother-in-law was sick in bed with high fever. They told Jesus about her right away. So he went to her bedside, took her by the hand, and helped her sit up. Then the fever left her, and she prepared a meal for them. That evening, after sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. Verse 33, the whole town gathered at the door to watch. So Jesus healed many people who were sick in various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabi ang title ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Sabihin mo sa kanya, I need God always. I-emphasize mo, always. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, we are often tempted to think na we only need God for big things sa ating mga buhay. No? Lalo kapag matagal ka ng Kristiyano, kapag tinanong ka kung ano ang prayer request mo, kamusta ka, parang it's tempting for us to say na, okay lang, I'm fine, I'm good. That we used to think na tatawagin lang natin ang Panginoon kapag may cancer tayo, o kapag nalugi na ang negosyo, o kapag namatayan ng mahal sa buhay, o kapag magtitake ng board exam, ang dami nagpapapray niyan, o kapag natanggal sa trabaho, right? Pero kapag lagnat lang, sipon lang, ubo lang, hindi tayo minsan lumalapit sa Panginoon kasi ang thinking natin, kaya ko na to Lord. Kaya ko naman isang inom lang yan ng Biogesic baka naman. Isang inom lang yan ng Biogesic Di ba? Mawawala na yan. Hindi ko na kailangan na magpa-prayer request because we think, no, kaya ko naman. Kaya ko naman. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo naman. Amen? No, parang may mga kaibigan tayo no, na maaalala lamang tayo kapag may kailangan sa atin. May mga ganyan po ba kayong kaibigan? Huwag niyo pong tingnan ng katabi ninyo. Pero may mga kaibigan tayo na magme-message lang sa atin, magchat-chat lang sa atin. Kapag Mars, kamusta ka? Kamusta muna? Hindi muna agad pang utang. Kamusta muna? No? Na may mga, ganyan din po ba kayo? May mga kaibigan tayo. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Baka ma-offend po yung mga kaibigan nyo dito. Pero may mga kaibigan tayo na naaalala lang nila tayo kapag may kailangan sila. O pag may pabor silang hihingin. O parang si Claudine, no? Kay Piolo, sabi ni, sa pelikulang Milan nung 2004. hindi pa puro siguro buhay yung iba sa inyo, no? Sabi niya, mahal mo ba ako dahil mahal mo ako? O mahal mo lang ako dahil kailangan mo ako? Pwede na po ba? Pwede na ba mag-audition, Di ba? Tama, on point Mahal mo lang ba siya dahil mahal mo talaga siya? O mahal mo lang siya dahil kailangan mo siya? Kasi may mga tao na lumalapit lang sila sa atin, lumalapit lang sila sa mga tao. Kapag may kailangan sila, kapag everything is well with their life, hindi sila lumalapit, no? Parang sa amin mga pastor, mga leaders ng simbahan, karamihan sa mga Kristiyano, nagpapa-prayer request lang naman yan. Pag may prayer request, hindi naman yan lalapit, hindi naman yan magme-message kung walang prayer request. Kasi we used to think, no, na kailangan lang natin ng Panginoon sa mga big things, sa mga big prayer request. Yung mga prayer request na parang hindi ko kaya. Pero alam niyo po ba, hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ang gusto ng Panginoon na maintindihan nating lahat ngayon is that we need God always. All the time. Kung all the time God is good, all the time kailangan din natin ng Panginoon. Amen? And ang nais ng Panginoon, maintindihan natin na hindi lang yung relasyon na tatawagin lang natin siya pag kailangan natin siya, kundi ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Na yung parang kapag bagong mag-boyfriend and girlfriend, no? Na kahit bibili lang ako si tindahan, be, i-report niya pa yan, i-update niya pa yan.
Tama ba? Tatayo na ako, be, babangon na ako. Just woke up, be. Di ba? Yung ganyan, na ina-update na lang every single thing. Every smallest detail. Every smallest thing ina-update. No, bakit? Kasi in a relationship sila eh. Right? Yun din ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Nagsisimula pa lang si Pastor Len, naninermo na agad. But that's what God wants us to realize. Na kailangan natin ng Panginoon all the time. We need God all the time. We need God always. Kailangan lagi natin ang Panginoon. And you have to listen to this. You don't just need God for the hard times. Kailangan din natin ng Panginoon for our life itself. Kailangan natin sa ating mga buhay. At ang Diyos, hindi dapat yung one-day event lang, o one-time experience lang, o hindi, ang Panginoon hindi yung Sunday thing lang, na pag Sunday may God sa buhay mo, pero kapag hindi Sunday, walang God sa buhay mo. God was never meant to be just an option. Amen? God should be not just part of your life. He should be your life. Siya dapat ang buhay natin. Hindi siya parte lang ng buhay natin. Siya dapat ang ating buhay. At alam niyo po kung babasahin natin yung chapter 1 ng Mark, yung binasa natin kanina, yung buong chapter, it gives us a glimpse of what a day in the life of Jesus looked like. No? Dito, pag binasa niyo po yung Mark 1, makikita niyo po, grabe, hectic ang schedule ni Jesus. Kung gusto nyo malaman, kung magba-vlog siguro si Lord, but at that time, a day in the life of Jesus, no? Ito, Mark 1, magandang scripture basis. Kasi sa morning, si Jesus kasama ang ibang disciples, nagpunta sila sa synagogue, nagturo ang Panginoon, and then after niya magturo, merong inaalihan ng masamang spirito, merong possessed ng demon spirit, and then kinast out niya yung demon spirit, and then on lunchtime, pumunta sila, dapat siguro magsya-siesta lang sila, pumunta sila sa bahay nila Peter, pero pagdating nila sa bahay ni Peter, yung mother-in-law ni Peter, may sakit pala. So kahit na dapat siesta na ni Jesus, pinagaling ni Jesus yung mother-in-law ni Peter, and then dahil nalaman, nabalitaan ng mga tao sa paligid, yung nangyari sa gabi, nagpagaling ang Panginoon ng, sabi ng Bible, different types of diseases and sickness. At iba't ibang uri ng nag-cast out ng iba't ibang uri ng masamang spirito. What a productive day, isn't it? No? Napaka-productive ng araw ng Panginoon. Dapat ganyan din ang ating buhay sa Panginoon. Hindi yung paggising tanghali na, kundi paggising umaga pa lang kay Jesus na. Amen. Sikuhin mo yung katabi mo, makinig ka. Ikaw yung kinakausap ng Panginoon. Amen. Sabi ng verse 29, after Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon Peter's and Andrew's home. So sabi ng verse 29, after daw mag-preach ni Jesus, mag-teach ni Jesus sa synagogue at nag-deliver ng mga oppressed man, pumunta si Jesus sa bahay ni Peter. You know what? While reading this, I am asking the Lord, Lord, ba't kailangan pumasok sa bahay ni Peter? I used to think na kaya si Jesus pumunta sa bahay ni Peter ay dahil sinabihan siya ni Peter na, Jesus, may sakit kasi yung mother-in-law ko. Baka naman pwede mong daanan, baka naman pwede mo siyang pagalingin. Pero habang binasa ko sa iba't ibang translation, nagbasa ako ng mga commentaries ng ibang Bible scholars, hindi sinabi ni Peter actually kay Jesus prior na may sakit ang kanyang mother-in-law. Sinabi lang ni Peter kay Jesus na may sakit yung mother-in-law niya, yung biyenan niya, nung nandun na si Jesus sa bahay niya. Amen? And nung binabasa ko siya, walang eksaktong sinabi ang Bible na may agenda talaga si Jesus kung bakit siya pumunta sa bahay ni Peter. No? But I believe hindi ito aksidente. Amen? Merong nire-reveal ang Panginoon sa atin. Ano ito? That Jesus desired fellowship and not just ministry. Kasi biruin mo, nung umaga na yon, hectic ang schedule nila eh. Ang dami nilang pinapagaling, nagpipreach si Jesus. Pero sabi ni Lord, yes, we are doing ministry here. Peter, James, John, Andrew. Pero ayoko lang ng ministry lang. Gusto ko ng fellowship. Siguro gusto lang ni Lord makipag-lunch.
kasama sila Peter and Andrew and James and John. But turns out, no, kapag kung nasan talaga naroon ang presensya ng Panginoon, miracles happen. Amen? Yung tingin mo ordinaryong araw lang, it can be a miracle. It could bring miracle and breakthrough to your life pag nandun ang presensya ng Panginoon. Ito yung sinasabi na si Jesus, hindi lang siya pang church. Kasi yung synagogue, it's a public place of worship. Galing sila ng synagogue eh. But after teaching sa synagogue, pumunta sila sa bahay ni Peter. Anong ibig sabihin nito na si Lord hindi lang pang simbahan, pang bahay din. Kung tingin mo si Jesus kapag nagsimba ka, naiiwan dito sa simbahan, na masasagot lang ang panalangin mo pag dito ka nanalangin sa simbahan, nagkakamali ka kapatid. Kasi ang Panginoon, pwedeng nasa simbahan, pwedeng nasa bahay, dahil ang Panginoon always present. He's everywhere. Amen? And this also reminds us na si Lord, hindi lang niya gustong ma-involve sa church life mo. Gusto ng Panginoon ma-involve din siya sa personal life mo. Amen? Na sinasabi ng Panginoon dito, ayoko lang ng ministry. Ayoko lang na nagsuserve lang tayo dito. Ayoko lang na ginagawa lang natin itong mga miracles na to. I want intimate relationship with you. Kasi kailangan natin ng Panginoon every single moment of our lives. Kailangan natin ng Panginoon sa bawat araw, minuto ng ating buhay. Because that is Christianity. Christianity is not only public worship. Ang Christianity, hindi yung nagtataas ka ng kamay kapag nag-worship ka kay Lord. Hindi yung tumatalon ka kapag praise the Lord. Hindi yan lang ang Christianity. Ang Christianity is also inviting Christ into our home. Iniimbita ang Panginoon sa ating mga tahanan because Jesus is not a Sunday-only Savior. Amen? He moves even in the ordinary moments of life. Kahit sa bahay mo na nakapambahay ka lang, kayang kumilos ng Panginoon. Amen? Yun ang nais ng Panginoon na ma-establish ng relationship sa atin. Na hindi lang natin basang kilala ang Panginoon, may malalim tayong relasyon sa Kanya. God is offering us a relationship. At kapag sinabing you are in a relationship with God, ibig sabihin, hindi lang surface ang kilala mo sa Kanya. Hindi lang pangalan ang kilala mo sa Kanya, kundi gusto ng Panginoon, malaman mo ano ang puso niya. Ano ang plano niya para sa'yo. Malaman mo na ayaw niyang nasasaktan ka. Malaman mong ayaw niyang nahihirapan ka. Malaman mong napakaganda ng plano ng Panginoon para sa'yo. He wants an intimate relationship with us. Amen? Si Peter and yung other disciples, they were busy serving in the ministry, assisting Jesus sa kanyang ministry. And yet, yung mother-in-law, yung biyanan ni Peter, ay sick at home. May sakit sa kanilang tahanan. No? It reminds me na sometimes, yung mga friends natin, yung mga stranger, nagbe-benefit sa pagiging Kristiyano natin. Na-encourage sa pagiging Kristiyano natin. But what about our own family? What about yung tatay mo? Yung nanay mo, yung anak mo? Are they being encouraged because of Jesus in your life? Kasi si Peter, nagsaserve siya, di ba? Ginagamit siya ng Panginoon, ina-assist niya ang Panginoon para Para ma-receive ng mga tao yung miracle, yung healing, yung breakthrough. Pero yung sarili niyang pamilya, yung biyanan niya, yung tahanan niya, merong sakit, may karamdaman. Pero hindi ni Peter sinabi yun kay Jesus, na kung ako yun, Jesus, baka naman. Kasi yung mother-in-law ko, yung biyanan ko, para naman good shot ako sa biyanan ko. Kasi di ba, syempre, biyanan yun eh. Para naman good shot ako sa biyanan ko, baka naman pwede mo siyang pagalingin. Pero hindi sinabi yun ni Peter. No? What about our family? Are they experiencing Jesus through us? Nararanasan ba nila si Jesus? O tayo yung pagiging Kristiyano natin is just a Sunday thing? Na kapag umalis tayo, when we step out of the church, tapos na yung pagiging Kristiyano, iniiwan na yung pagiging Kristiyano, God wants us to need Him kahit sa mga ordinary moment and ordinary days of our lives. Amen? One thing I love about God is this. Alam niya ang kailangan mo kahit hindi ka pa magsabi. Biruin mo, no? Si Peter, hindi naman siya nag-request kay Jesus na Jesus, punta ka sa bahay namin, pagalingin mo yung mother-in-law ko. Hindi eh.
Pero alam ni Jesus, no? Na-realize ko lang na ganun kabuti ang Panginoon natin. Na kahit hindi natin hinihiling, kahit hindi natin sinasabi, dahil alam ng Diyos na kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala kung may mga bagay, mga prayer ka na hindi dumarating. Alam ng Diyos, hindi mo pa kailangan yan. Kasi kapag alam ng Diyos na kailangan mo na ngayon, kahit hindi mo hilingin, ibibigay niya sa'yo. Darating at darating ang Panginoon. Darating at darating ang sagot ng Panginoon. And you know what? The moment Jesus stepped in, nung pumasok siya sa bahay ni Peter, it changes everything. Amen? Yung bahay na, kasi from afar, kung titingnan mo, yung bahay nila Peter, hindi naman sila nagsasabi eh. Akala nila, okay lang naman. Pero hindi nila alam, sa loob nun, may kasakitan, may karamdaman. Amen? Many Christians today, we do not realize that there is a difference between having a religion and having a relationship. Kasi natin yan, napapag-merge natin yan eh. Na parang kapag ka relihiyoso ka, nagsisimba ka every Sunday, na feeling na natin, in a relationship na ako kay Lord. No. Iba yung may religion at iba yung may relationship ka kay Lord. At kapag may relationship ka kay Lord, kasama mo ang presensya ng Panginoon. And His presence changes everything. Ang presensya ng Panginoon na nakakapagpabago ng ating buhay. You know what? We have to understand this. We need God's presence all the time. All the time. Bawat oras, bawat segundo, if you used to think na hindi mo kailangan ng Panginoon, nagkakamali ka. Let me rebuke you, kapatid. Nagkakamali ka. Kailangan mo ang Panginoon. Kahit masaya ka man ngayon, kailangan mo ang Panginoon. Booming ang business mo, kailangan mo ang Panginoon. Booming ang karir mo, kailangan mo ang Panginoon. Masaya ang buhay mo. Relationship goals kayo ng jowa mo, kailangan mo ang Panginoon. Amen. We need God every single day. Amen. Why? Because number one, we need the presence of God because some struggles cannot stay hidden. Marami pong struggle tayo na hindi naman alam ng nakakarami. Na hindi na natin sinasabi sa iba. Sabi ng verse 29, after Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon and Andrew's home. Now, Simon's mother-in-law was sick in bed with a high fever, and they told Jesus about her right away. No, sinabi lang nila kay Jesus na may sakit yung biyanan niya nung dumating na si Jesus sa bahay ni Peter. Just maybe because Peter was thinking na, mas marami pa kasing mas matindi yung pangangailangan kaysa sa amin. Fever lang naman yung sakit ng mother-in-law ko eh. Di ba nabasa nyo? Mataas lang naman ang lagnat niya. No? Pwedeng iniisip ni Peter na, mas marami pang kailangan si Lord, na mas mga matitindi yung pangangailangan, mas matitindi yung request nila sa Panginoon. Kaya siguro, hindi na sinabi ni Peter kay Jesus na may sakit yung kanyang biyanan. No? Na siguro iniisip niya, maliit lang to kumpara dun sa biruin mo yun, possessed na yun ng ilang taon eh. Ito naman, mataas lang naman yung lagnat eh. Kaya naman to, punas-punas lang to ng bimpo. Right? No? One day, may nakausap po akong isang tao. She asked me, sabi niya, Nay, sabi niya, anong prayer request mo? Siyempre, di ba ako napaisip naman ako, ano nga bang prayer request ko ngayon? Habang nag-iisip ako, wala akong specific na masabi na, wala akong masabi na, kailangan ko ng pan-tuition fee ng anak. Wala akong specific na prayer request. And then, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon na meron akong one thing na dinedesire. Meron akong inihiling sa Panginoon. And actually, I stopped praying about it. No? Nag-stop ako na manalangin about it kasi ang thinking ko, Lord, unahin mo na lang yung mga mahal ko sa buhay. Unahin mo na lang yung yung kapatid ko. Unahin mo na lang yung mga pinsan ko. Unahin mo na lang yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga prayer request nila. O kaya unahin mo na lang yung mga talagang, yung best friend ko, Lord, yung matindi talaga yung prayer request niya. Unahin mo na lang. So sinabi ko yun sa kanya, shinare ko yun sa kanya na, actually, may prayer request ako pero parang okay lang kahit wag nang ipag-pray. Unahin na lang yung ipag-pray, yung sa mas nangangailangan. You know what? Nirebuke ako ng Panginoon sa pamamagitan ng taong ito. Sabi niya sa akin, tingin niyo po ba, Nay? Sabi niya,
hindi kayang sabay-sabay na sagutin ng Panginoon yung mga panalangin nyo. And it hit me. Na oo nga. Bakit ko ba pinangungunahan ang Diyos? Bakit ko ba ina-underestimate ang kakayahan ng Panginoon? Bakit ba kapag maliit na bagay lang, hindi ko sinasabi sa Panginoon? Bakit ba pang maliit na bagay lang, parang hindi ko na kailangan ng Diyos dito? May remedy naman ako dito eh. Right? Pero sinasabi ng Panginoon, hindi laging nag-work yung remedy natin eh. Kailangan natin God remedy. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi palagi yung ikikip mo na, okay lang ako. Iba na lang muna. Kasi yung sinasabi ng Panginoon, you need God all the time. Kaya ng Panginoon sabay-sabay sagutin lahat ng ating mga panalangin. Hindi mo kailangan magpaubaya. Amen? Hindi mo kailangan sabihin na, sige, mauna na lang sila, mas urgent yung kanila eh. Magka-jowa eh. Ako, 25 pa lang naman ako. Sila nga, 32 na. Talaga na, unahin mo na sila, Lord, magka-jowa. Unahin mo na sila magka-boyfriend. Unahin mo na sila magka-girl. Ano na yan eh. Impas na yan sa kalendaryo eh. Kaya mauna na sila. Right? I'm thinking na, it's just little. Na, maliit na bagay lang. Pero yung nirebuke ako ng Panginoon, it's a hard rebuke to me. Nang sinasabi ng Panginoon, you need God. Kahit sa single detail ng buhay mo, kahit sa simplest na desire mo, kahit sa littlest things na hinahanap mo at inihingi mo sa Panginoon, kailangan natin ang Panginoon. Don't hesitate to ask God kahit maliit ang panalangin. Kasi kaya ng Panginoon sagutin lahat ng ating mga panalangin. Ilan tayo dito? Thousands of people? Kaya ng Panginoon sabay-sabay sagutin yan. Why? Why? He is all powerful. Nakalimutan ba natin? Makapangyarihan ng Panginoon. He is all powerful. Kaya niyang lahat ng yan. Amen. He is powerful enough to meet all our needs at the same time. At the same time. So si Peter, sinabi niya sa Lord, siguro hindi na nila matago. Andyan na eh. May sakit po yung aking mother-in-law. Yung struggle na yun, pwede naman magstay na hidden na lang yun eh. Diba? Kasi it's just a fever. Diba? I'm not belittling it, pero diba kung sa ano natin ngayon, kung sa paningin natin ngayon, it's just a fever. It's just a high fever. Pero ang sinasabi ng Panginoon, don't hide anything from God. Maging bukas ang puso mo sa Panginoon. Kung nasasaktan ka talaga, sabihin mo sa Panginoon. Kung nahihirapan ka talaga, sabihin mo sa Panginoon. Na Lord, I think I can do this. Malakas naman ako, hindi pa naman ako pasuko. Pero I need you still in my life. Kahit gaano ako kalakas, Lord, kailangan pa rin kita sa buhay ko. Amen? Because once we admit that we need God, doon mangyayari ang miracle. Once you admit na kailangan mo ang Panginoon, dun mangyayari ang breakthrough. Without admitting that we need God, God cannot operate. Hindi makaka-operate ang Panginoon eh. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabihin mo na kailangan mo siya. Amen? Imagine mo si Jesus, no? Siya na yung gumawa ng paraan. Siguro inaantay niya kay Peter sabihin na, baka may prayer request kayo dyan. Wala ba kayong prayer request dyan? Pero siguro niya sasalita si Peter, kaya si Jesus na yung gumawa ng paraan. Siya na yung pumunta mismo sa bahay ni Peter para lang pagalingin yung kanyang mother-in-law. Minsan, kapag ayaw natin magsabi, si Lord nagagawa ng paraan. Si Lord ang magpapakita sa iyo na kailangan mo siya. Si Lord ang magpapakita sa iyo na kailangan mo ang Panginoon all the time, all the moment of your life. Amen? Because we really need God. Kasi hindi natin, yung mga struggles natin cannot stay hidden. In the first place, hindi naman talaga yan hidden sa Panginoon. Sa atin, it may be hidden. Sa ibang tao, it may be hidden. Pero sa Panginoon, alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Alam niya kung paano niya tayo kakatagpuin. Amen? Why do we need God? Because number 2, we need the presence of God because only Jesus can lift people up. Naniniwala ba kayo doon, Global Fam? Na si Jesus lang ang pwedeng mag-lift up sa atin. You know what? People may lift up your mood, but only Jesus can lift up your soul. Yes,
Di ba? Kapag may problema tayo, may pinagdadaanan tayo, yung mga tao na, pinagdadaanan ka? Kawawa ka naman. I will pray for you, sister. I will pray for you, brother. Right? Pwede ka ma-encourage. Pwedeng ma-lift yung mood mo. Pero si Jesus lang ang kaya mag-lift ng soul natin. Kasi walang kayang gumawa nun sa atin eh. Kaya natin i-encourage sa mga tao. Kaya natin i-lift yung mood nila. Pangitiin sila kahit na malungkot sila. Pero only Jesus can lift up your soul. Si Jesus lang ang kayang gumawa nun. Sabi ng verse 31, pagkarinig ni Jesus na may sakit yung mother-in-law ni Peter, sabi ng verse 31, so he went to her bedside and took her by the hand and helped her sit up. Then the fever left her and she prepared a meal for them. No, may mga struggles tayo kasi na medicine cannot fully fix. May mga sakit na hindi kaya ng gamot. May mga bagay na hindi kayang solusyonan ng pera. May satisfaction, may longing sa ating puso na hindi kayang isatisfy ng success. Because only Jesus can lift up our soul. Si Lord lang ang may kakayahan nito. And you know what I love about our God? Is nung narinig niya na may sakit yung mother-in-law ni Peter, hindi niya sinabi na, inuman nyo lang yan ng Biogesic, paracetamol lang yan. Lagyan nyo lang yan dito ng cool fever. Ano ba yung cool fever? Lagyan nyo lang yan dito ng malamig. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. The moment na narinig ni Jesus, even the littlest of things na kailangan nila Peter, pumunta si Jesus dun sa tabi mismo ng mother-in-law ni Peter. Hinawakan ni Jesus yung kamay niya. At tinulungan siyang tumayo. Si Jesus ang tumulong sa kanyang tumayo. Pwedeng sabihin ni Jesus, di ba na, Peter, nakita nyo na kung paano ako nagpagaling? Nakita nyo na kung paano ako nag-cast out ng demon? O i-practice nyo, i-exercise nyo. May authority kayo dito eh. Kaya nyo nang gawin yan. Right? Pero hindi, si Jesus mismo, personal. Ang humawak ng kamay ng mother-in-law ni Peter. To what? To lift her up. Para ibangon siya, itaas siya. Ang Diyos mismo ang lalapit sa'yo, kapatid. Hahawak sa kamay mo para iangat ka. Talagang si Lord lang ang kailangan natin, Kasi si Lord lang ang kayang gumawa nun. Kasi ang mga tao sa paligid natin, pwede nila tayong encourage. Pero si Lord lang ang makaka-lift up sa'yo. Si Lord lang ang may kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon mo. In an instant, kaya ng Panginoon i-transform ang buhay mo, i-transform ang situation mo. Amen? No, ang gusto ko pa kay Lord is talagang pinapakita niya na action speaks louder than words. Amen? Sabi mo sa katabi mo, action speaks louder than words. Why? Walang salita. Pansinin nyo? Walang salita si Jesus. The moment na nalaman niya na may sakit yung mother-in-law ni Peter, hindi niya sinabi, ano bang sakit? Ano bang nangyari kasi? Hindi niya sinabi na, baka nagpaambon ka naman kasi, baka nagpaulan ka naman kasi. Hindi yun ang sinabi. Walang salita. Anong ginawa ni Jesus? Lumapit lang siya. Hinawakan ng kamay ng mother-in-law ni Peter and healing comes. Amen? Yun ang maganda sa Panginoon. Minsan hindi maraming salita ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Minsan pagyakap ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Paghawak sa kamay mo, tutulungan ka ng Panginoon, kapatid. He can lift you up. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Amen? No, si Peter, siguro, nahihiya siya na, Lord, okay na yan. Maliit na bagay lang yan eh. Kaya na namin gawin yan. Pero gusto lang ipakita sa atin ng Panginoon, malaki man o maliit, kailangan natin ng Panginoon. Malaki man ang hinihiling mo sa Diyos, malaki man ang problema mo, o wala kang problema ngayon, sana all, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng presensya ng Panginoon sa synagogue, sa public place of worship, pero kailangan din sa tahanan.
Kailangan din sa bahay nila Peter. Ganun katindi ang Panginoon. And you know, sometimes, kagaya rin tayo ng mother-in-law ni Peter. We have spiritual fever na it's just loss of passion. Parang wala lang akong gana naman magsimba. Hindi naman masyadong big thing, hindi naman masyadong malaking problema. May disappointed lang naman ako sa tatay ko eh. Disappointed lang naman ako sa asawa ko. Nakakaramdam lang naman akong burnout sa ministry. May silent battle lang naman ako, may silent pain lang naman ako, maliit na bagay lang naman. May spiritual weakness lang naman ako, nanghihina lang naman ako ngayon eh. Pero hindi naman ako susuko, hindi naman ako aalis sa Panginoon. Pero nanghihina lang ako ngayon. May somehow parang naikukumpara ko lang naman yung sarili ko sa iba na bakit sila nabibigay na ni Lord yung mga dalangin nila, bakit ako hindi pa. Maliit na bagay lang naman. No? Minsan, meron tayong mga spiritual fever na hindi natin dinudulog sa Panginoon because we think kaya naman natin nito. Kaya ko na itong solusyonan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, we need God always. We need God all the time. Kasi, kung tutuusin, pwedeng antayin na lang nila Peter na gumaling yung mother-in-law niya. Gagaling yun. Lagnat lang yun eh. Right? Pwedeng antayin na lang nila na masolusyonan. Pero hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na antayin mo na lang na mawala yung pain. Ayaw ng Panginoon mawala yung ayaw na antayin mo na lang na ganyan ang sitwasyon mo, it will get better. Ayaw na gusto ng Panginoon mag-intervene ang Panginoon sa buhay mo. Hawakan ang kamay mo at iangat ka, kapatid. Amen? Huwag tayo mag-settle na, hayaan mo na, lilipas din yan. May mga problema tayo na hindi na natin dinudulog eh. Kasi lilipas din yan. Pinagdadaanan nga lang eh. Dinadaanan ko lang yan. Right? Pero ang gusto sabihin ng Panginoon, in all the time, in every moment, we need God. Kailangan natin ang paghawak ng Panginoon. Just one touch from God can change everything. And what happened? After mawala ng fever, ng mother-in-law, nag-prepare siya, sabi ng verse 31, and she prepared a meal for them. We will go to point number 3, last point. We need the presence of God because His presence restores purpose. Hindi ka lang ihihil ng Panginoon. Hindi ka lang pagagalingin ng Panginoon. Hindi ka lang tutulungan ng Panginoon. I-restore ng Panginoon ang pagtawag niya sa iyo, ang purpose mo, kapatid. Sa ibang translation ito, she served them. No, biruin mo, yung woman na nakaratay sa banig ng karamdaman is the same woman nung na-receive yung healing ay naglingkod sa Panginoon. No, si Lord, yan ang maganda kay Lord eh. Kapag tinouch niya ang life mo, hindi mo mapipigilan, maglilingkod ka talaga sa Kanya. Kapag binago ng Panginoon ang buhay mo, hindi mo mapipigilan yung burden sa puso mo na gustong-gusto mo maglingkod sa Panginoon. Kasi pag naranasan mo talaga ang pagyakap ng Panginoon, naranasan mo ang paghawak ng Panginoon, hindi mo mapipigilan ng sarili mong pasalamatan ang Diyos. Papurihan ng Panginoon, paglingkuran ng Panginoon. Yun ang nadadala ng presensya ng Panginoon, na hindi lang bastang healing, restoration. Ibabalik ka niya, anong purpose ko sa buhay mo? Oo, nagkamali ka. Oo, nadapa ka. Pero ibabangon kita dyan at hindi lang kita ibabangon. Ibabalik kita, anong purpose ko sa buhay mo? Ang gusto ng Panginoon, malakaran natin ang pagtawag ng Panginoon sa atin. Napakaganda po ng purpose at plano ng Panginoon para sa ating buhay. At ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung lalapit tayo sa Panginoon para pagalingin niya tayo, para ibigay yung mga pangangailangan natin o ibigay yung mga kahilingan natin, kundi gusto ng Panginoon, i-restore dun sa original na pagtawag ng Panginoon sa atin at purpose ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi mo, paglingkuran natin ang Panginoon. Amen? Ang presensya ng Panginoon can revive yung passion mo, can revive yung vision mo, can revive yung faithfulness mo, can revive yung willingness mo na paglingkuran ng Panginoon. And you know what? Without His presence, ang ministry natin, performance lang yan.
Without His presence, yung service, it becomes draining. Right? But with His presence, He will renew our purpose. Na oo, napapagod tayo physically, pero ang spirito mo buhay na buhay. On fire na on fire. Kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Amen? Ang major na tanong kasi dyan, ang big question kasi sa atin dyan is, bakit ko ba kailangan ng Panginoon? Bakit ko ba kailangan ng Panginoon? Dati nga, nakayanan ko naman na wala ang Panginoon. Bakit kailangan ko ba ang Panginoon? Kasi, yes, you can survive without God. But you cannot thrive. You cannot be successful. You cannot be joyful. You cannot be happy. You cannot be satisfied and content without God. Yes, kaya mo, pero hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kasama natin ang Panginoon. And we need God in our lives. Kung papapasukin lang natin ang Panginoon, He will be with us. Yung ang turning point lang naman ng story na ito as we end, simple lang naman Jesus entered the house. Kung hindi naman pumasok si Jesus sa bahay ni Peter, walang miracle na mangyayari. Hindi ma-experience ng household ni Peter. Hindi makikita, ma-witness ng household ni Peter yung kapangyarihan ng Panginoon. But because Jesus entered the house, everything changes. Nung pinapasok ni Peter si Jesus sa kanyang tahanan, kahit yung mga bagay na hindi niya hinihiling, binigay ng Panginoon. Kahit yung mga bagay na hindi niya nakikitang big deal sa buhay niya, binigay ng Panginoon at pinakita ng Panginoon. If you will let Jesus in, He can change your life forever. Kaya ng Panginoon baguhin ang buong buhay mo. Just let Him in. Papasukin mo lang ang Panginoon. Trust Him again, kapatid. Let Him move in your life. Huwag mong agawin yung manubelas sa Panginoon. Kailangan natin ang driver ng buhay natin. Huwag tayong magmarunong na kaya ko to. Kailangan natin ang Diyos. Kahit gaano ka kasaya ngayon, kakailanganin mo ang Panginoon, kapatid. Kahit gaano kaganda ang buhay mo ngayon, kakailanganin natin ang Panginoon. So, if we need God all the time, let Him in. Papasukin mo siya sa bahay mo. Huwag mong itago ang struggles mo sa Panginoon. Amen? Huwag mong hayaang ibang tao ang mag-suffice ng emptiness sa puso mo. Only Jesus can fill that emptiness. Only Jesus can satisfy that longing in your heart. We need God. We need God, kapatid. I repeat, we need God. Kailangan natin ang Panginoon because without God, we may function. Makaka-function ka pa rin naman but we cannot flourish. Si God, hindi siya dapat backup plan lang. Na kapag wala ka ng option, tsaka mo siya ilalabas, tsaka mo siya lalapitan. He is the source of everything, kapatid. He's not a backup plan. He is the source of everything. Yung life with God, life without God, it looks full. Sa tingin mo, okay naman, masaya naman. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, it is empty. Kasi tayo, kinreate tayo ng Panginoon na may place ang Panginoon sa puso at sa buhay natin. And walang ibang bagay, tao, achievement na pwedeng mag-replace nun. Kasi si Lord lang ang fit dun sa emptiness na yun And we need God sa ating mga buhay. No achievement can substitute His presence. No pleasure can replace His peace. No person can fill His place, kapatid. Walang ibang taong pwedeng mag-replace dun sa emptiness ng ating puso. Kasi si Lord lang yung sakto dyan Kay Lord lang yan, para kay Lord lang yan, kapatid. Ang buhay natin mula sa Panginoon at para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sa 1 Corinthians, nabubuhay ako hindi na para sa sarili ko, kundi para kay Kristo, na namatay at muling nabuhay para sa akin. Tayo mga Kristiyano, nabubuhay na tayo hindi para sa sarili natin. Hindi para pasayahin ang puso natin, pasayahin ang buhay natin.
Ang goal na natin hindi dapat para maging masaya, kundi to glorify God. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. In everything you do it to glorify God. Gawin mo ito para parangalan ng Panginoon. Gamitin natin ang oras natin, ang talento natin, ang buhay natin para parangalan ng Panginoon. You know what? When we let Him in, kapag pinapasok natin ang Panginoon sa ating buhay, you will need nothing. Wala ka nang kakailanganin pa. Kasi si Jesus lang sapat na. That's cringy to hear. But that's true. Si Jesus lang, si Lord lang. Sapat na. Hindi mo kailangan maghanap kung saan-saan pa. Nang mag-feel dun sa emptiness ng buhay mo, ng puso mo. Kasi si Lord lang. He is enough. Actually, He is more than enough. Sobra-sobra pa nga ang dulot ng presensya ng Panginoon. God should not be optional sa ating mga buhay. Kasi He is our Lord. Do you agree with that? Jesus is our Lord. You know what? When you say God, Jesus is Lord sa ating buhay, hindi siya dapat optional. Hindi siya dapat secondary. Hindi siya dapat Sunday-only relationship. Kasi ang Panginoon dapat priority. Because we need God. You know what? When we let Him in, hindi mo kailangan mapagod. Siya ang kikilos para sa'yo. Hindi mo kailangan mangamba kasi siya ang bahala sa'yo. Hindi mo kailangan matakot kasi siya ang lalaban para sa'yo. Amen? Just let Him in. Sabi mo sa katabi mo, let Him in. Papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Papasukin mo ang Panginoon sa buhay natin. Amen? We need the presence of God, hindi lang sa simbahan, in our homes, in our ministries, in our families, in our personal lives, in our workplace, in our schools, universities. Kailangan natin ng Panginoon. Now, pwede mong sabihin na, Pastora, hindi ba parang over-spiritualizing yan? Na sa lahat ng bagay na lang, Jesus? Sa lahat ng bagay na lang, sa Sunday na nga, Jesus na nga. Kaya nga tinatawag na Sunday. Araw yan ng Panginoon, Lord's Day. Hindi pa ba enough yun? Parang over-spiritualizing na yan. Hindi yan over-spiritualizing, kapatid. It's not over-spiritualizing. It is not over-spiritualizing. It is God being Lord over your life. Kapag sinasabi mo, Jesus is the Lord of my life, ibig sabihin, hindi siya optional, hindi siya secondary. He is the priority. He is the number one sa ating buhay. So ang question, hindi naman talaga, do I need God? Kasi ba, kailangan natin ng Panginoon? Amen. Hindi yun ang tanong eh. Hindi ang tanong kung do I need God? Ang real question is, can I truly live without Him? Kaya ko ba talagang mabuhay nang wala ang Panginoon? And the answer is no. You cannot live without Him. You cannot survive without Him. You cannot be happy without Him. You cannot survive. You cannot thrive. You cannot flourish without Him. We need God. So stop making God as an option. Na parang pinipindot lang natin pag kailangan natin, tingin natin kailangan natin, pipindutin natin siya. No. He is essential. At kailangan natin siya araw-araw ng ating buhay. Stop visiting God occasionally. Start depending on Him. Daily. Every single day. Because ang mantra dapat natin mga Kristiyano, God, I need you today. I need you tomorrow. I need you always. Kailangan kita ngayon, whether good or bad, kailangan kita ngayon, Panginoon. May problema o wala, kailangan kita, Panginoon. Masaya o hindi masaya, kailangan kita, Panginoon. Buo ang pamilya o hindi buong pamilya, kailangan kita, Panginoon. May trabaho o walang trabaho, kailangan kita, Panginoon. May sakit o walang sakit, kailangan kita, Panginoon. In all seasons of our lives, kailangan natin ang Panginoon. Kahit na tingin mo hindi mo kailangan ng Diyos, ngayong araw na ito, kapatid, God is telling us, we need God. Kailangan natin ang Panginoon. Amen? Shall we all stand?